Tumaas daw ang demand sa manok sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Kumustahin natin ang presyo kung tumaas din. Live mula sa Maynila, may unang balita si James Agustin. James! Maris, good morning. Sa gitna ng mataas na presyo ngayon ng karneng baboy sa mga pamilihan, manok ang binibili ng ilan sa mga kapuso nating mamimili para raw sila'y makatipid at pasok sa kanilang budget. Dito nga Maris, sa Blumentritt Market sa Maynila, bumaba ang presyo ng kada kilo ng manok. Sumipa na sa 400 pesos per kilo ang presyo ng yempo, habang 340 pesos per kilo ang laman ng karneng baboy sa Blumentritt Market sa Maynila. Kaya bilang alternatibo, manok ang binibili ng ilang suki. Bumaba nga ang presyo ng manok. 185 pesos per kilo ang buong manok. Mas mababa kumpara sa 195 pesos per kilo noong nakaraang linggo. Kapag choice cuts tulad ng hita at petso ay 190 pesos per kilo. Habang chicken wings ay 200 pesos per kilo. Mas mababa na yan ang 10 piso kada kilo kumpara noong nakaraang linggo. Ganun naman po talaga ang presyo ng manok, hindi siya stable. Malikot yung presyo ng manok, minsan bababa, minsan tataas. Pero last week, bakit mataas? Siyempre po, maliliit yung manok and then, di ba dumaan po yung summer. So, maraming namamatay na manok. Si Boy, 3 buong manok ang binili. Binawasan na raw muna nila ang mga putahe na may karneng baboy para kahit papaano ipasok sa budget. Para po, makababa ng presyo, makabawas. Kasi mahal nga po ang baboy, laki ng tinaas eh. More than 40 pesos per kilo ang tinaas sa amin ng baboy. Dati magkano lang. Ano ho luto nyo ngayon sa manok? Tinola, ngayon, prito, mga usual na luto. May karinderya naman si Christina sa Tondo. Nagbawas din siya ng mga putahe na may karneng baboy. Ito, i-adobo ko, saka yung i-ano ko ng chicken curry. May isda po ko, may gulay po ko. Kasi yung po pinaka-the best na kasi mga bumibili sa akin, mga tricycle boy, pang ano lang po ko, pang masa. Ayon sa Department of Agriculture, naghahanap ng alternatibo sa karneng baboy ang mga mamimili, kaya maring tumaas ang demand sa manok. Sa gitna ng mataas na demand, kaya naman daw masustain ang supply nito. Samantala Marisa, ang diskarte naman ng ilan sa mga mamimili pa na nakausap natin ay frozen meat na muna yung bilhin nila dahil dihamak na mas mura ito kumpara doon sa fresh meat. Yan ang unang balita mula rito sa Maynila. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.